Pagkalabas sa opisina ay dinaanan siya ni Vince. Niyaya siya nitong mamasyal. Napilitan siyang sumama dahil nagpilit ito. Hindi pa pala ako personal na nakapagpapasalamat kay Janet. Aniya upang magsimula ng usapan. Kung hindi dahil sa kanya hindi niya itinuloy ang sinasabi at nagsimulang panginigan ng laman. She wasn't raped and yet the terror had been through ay isang bangungot. Paano na lang ang mga babaeng dumanas ng pagsasamantala mula sa mga hayok sa laman? Inabot ni Vince ang palad niya at pinisil. It's over, woman, he said grimly. Patay na ang mga lalaking iyon. Tumayo siya at sinikap na ibalik ang kalma sa sarili. Wala nang namagitang usapan hanggang sa ipasok ni Vince ang sasakyan sa loob ng isang orchard. Ipinarada ang sasakyan sa isang pamilyar na lugar. Lumabas ang binata sa kotse at umikot sa tabi niya at binuksan ang pinto. Inakay siyang lumabas. Inikot ni Moana ang paningin sa paligid. Nanlaki ang mga matang tumingala siya sa binata. Bakit tayo nagpunta dito? Unti-unti ang paggapang ng lamig sa katawan niya. He gave her a gentle smile. Calm down, sweetheart. Alam mo bang pag-aari ninyo ang proprietor na ito? Nalilitong umiling ang dalaga. Ang lugar na iyon ang pinagdalhan sa kanya ng dalawang lalaking napatay. Yes, kasama ito sa listahan ng property ng mga magulang mo. 10 ektaryang niyugan at prutasan. Nang sabihin ni Janet kung saan patungo ang kotseng sinasakayan ninyo'y, ang lugar na ito agad ang iniisip ko. Ang dangang patungo lamang dito ang maaaring daanan ng sasakyan. Paliwanag nito at nilinga ang buong paligid. Ang may-ari ng kubo yung matandang namamahala at may ilang buwan ang namayapa kaya napabayaan. Hinawakan ito sa kamay ang dalaga at inakay patungo sa kubo. May inutusan akong ayusin at linisin ang kubo kahapon. Ano ang motibo mo sa pagdadala sa akin dito, Vince? Hindi sumagot ang binata at pinapanhik siya sa 3 baitang na kawayan. Alanganing sumunod si Moana. Mula sa pinakateresa ng kubo ay inakbayan siya nito para ipasok sa loob. Subalit hanggang sa may pinto lang sumunod si Moana. Sinilip ang kabahayan. Malinit at maayos bagaman walang kasangkapan. Nasisilip niya ang lupa sa siwang ng kawayang sahig. Hindi nagpilit si Vince at hinayaan siyang tumayo sa may pinto. Iniyakap ni Moana ang mga braso sa sarili na tila protection. Isang buntong hininga ang pinakawala ng binata at lumapit sa nakabukas na bintana at itinungkod ang mga kamay dito upang tanawin ang kapaligiran. Hindi mo ako sinasagot. Tinitigan niya ang likod nito. Naging tila bahay-bahayan ng mga bata ang kubo sa laki ng binata. Halos sakpo nito ang buong bintana. This property is yours, Moana. Ani Vince pero hindi lumingon. Wala akong ideya kung paanong natutunan ng mga kidnappers ito. Maaaring tsansa lang na nalaman nilang walang nakatira at malayo sa kabayanan. Ayon sa papa ay hindi sila mga taga rito. Mga lalaking may criminal records at ang isa sa kanila ay pinaghahanap ng batas sa kabilang bayan. Sa bahaging iyon humarap ang binata. At dinila kita rito upang pawiin sa isip mo ang ginawa sa iyo ng mga lalaking iyon. Ruminga sa labas ang dalaga. Natanaw ang hile-hilerang mga puno ng mangga na pawang namumulaklak na. Hindi niya napuna ang mga iyon noon dahil umuulan. At dinadala ng hangin ang halimuyak ng mga bulaklak sa ilong niya. Somehow tila balsamo iyon na sugutan niyang damdamin. Paano mangyayari yun, Vince? Gayong nakatatak na sa isip ko ang kahayupan ng mga lalaking iyon. She said between her teeth. Sa tuwing natutulog ako'y napapanaginipan ko ang ginawa niya sa akin. I wasn't raped, alright, but he touched me and he hurt me and gumaralgal ang tinig niya. Hindi niya mapigil ang mga luhang malayang dumaloy. Moana. He wanted to reach her to comfort her to keep her safe. Subalit pinigil niya ang sarili. Sa ilang pagkakataong hinahawakan niya ang dalagay na napapapitlag ito nang hindi sinasadya. Even his touch reminded her of what happened and he couldn't allow it to continue. I'm sorry, Vince. She tried to control herself. Pinahid ng likod ng palad ang mga luha at muling naghalukot. I don't want to be weak but you aren't weak, Moana. Mariing wika ng binata. All your life you were protected, sheltered pero ginawa mo ang lahat upang ipagtanggol ang sarili mo. Hindi lahat ng babae kayang gawin ang ginawa mo. Some would have likely passed out. Thank you. Suminghot siya at pagkatapos ay pinuno ng hangin ang dibdib. Moana, nilingon niya ang binata. Pumasok ba sa isip mo kung bakit sa tuwing tumihiling ka sa aking hatkan kay tumatanggi ako? Malakas lang sa bulong ang tinig nito. Nagdikit ang mga kilay niya. Kinabakasan ang pagkalito ang mukha. Pinarunian Vince ng hangin ang dibdib. Maliban sa nangyari sa opisina mo'y sinikap kong paglaban ang sarili kong huwag gawin ang sinasabi mo, Moana. Hindi mo ako dinala rito para ipaalala sa akin ang stupidity ko, Vince.
she snapped. I have always longed to kiss you, sweetheart. Wika nito sa tinig na malakas lang ng konti sa bulong. Hindi pinansin ang sinabi niya. Tempted beyond endurance in many instances. I have longed to kiss that little hollow on your cheek, wondering if it tasted sweet. But I have to suppress that longing, that desire. No, many times I thought I am going to be mad. Because if I did, I know I wouldn't be able to strap from here. I wouldn't be content with just a mere kiss. Nanghadkan kita sa silid mo sa opisina. I summoned all self-control upang huwag kang ikulong sa mga bisig kumuha na. And take you right there and then, he whispered huskily. Hindi niya alam kung naiintindihan niya lahat ng sinabi ng binata. Ayaw marehistro sa isip kung bakit ito sinasabi yun, pero tila may bahagi ng katawan niya ang inaapoyan. Gusto kong baligtarin ang mga pangyayari mo, Juana. Patuloy nito kasabay ang malalim na paghinga. Now it's my turn to ask you if you want to kiss me. What are you saying? Kiss me, please. You brought me here to ask me to kiss you, and more if you want, he said in a above whisper. Nitong nagsalubong ang mga kilay ni Moana, mabilis ang pagbangon ng dalawang emosyon sa dibdib. Takot at kaba, nihiling mo ng ibaba at kotse. Gusto niyang tumakbo pababa at lumayo sa lugar na iyon. Don't be alarmed, he said in a voice he admired so much. Pumikit si Moana upang itiyak sa sariling hindi siya gagawa ng masama ni Vince. I won't do anything, Moana. Assurance ito. I won't even move unless you want me to. Gawin mo kung ano ang gusto mong gawin sa akin. Kiss me, touch me, and love me. Hurt me if I will make you feel better. She opened her mouth to speak, then closed it again. She couldn't find the right way to say, kiss me and love me. Kiss me, sweetheart, please. Please. It sounded like a command. Confused, she gazed at him for a long moment and searched his face. She saw tenderness in his eyes. What made her take a slow step forward? She'll never know. Ang tanging alam niya ang tila mabilis na pagtibok ng puso niya tila minamartin. At may palagay siyang naririnig na ni Vince yun. Huminto siya sa harap nito at tumingala dito. You won't move? I promise, he whispered as his eyes caressed her face. Slowly she tiptoed and touched her lips to his upang bigla ring lumayo ng bahagya dahil tila siya napasyo. She tried again, closed her eyes and reached for his lips, warm and soft and yet firm, though she already knew. She wet his lips a little harder that she could hear the controlled intake of his breath. Her hands moved to the bottom of his shirt as she harshly nipped his lower lip. Pahablot na binuksan niya ang mga botones. Nalubulog lahat sa sahig iyon. Maras na dinama ang matipunong dibdib. Sa kabila ng pangilalim na kamiseta ay halos bumaw ng mga kuko niya rito. His breathing was hard and uneven and she was surprised by the sensation she felt as he breathed in her mouth. Kung posible lang mabasag ang buong kawayang nakaframe sa bintana, sa higpit ng pagkakahawak ni Vince dito ay nabasag na. Tila sinasakal ito ng sariling panghinga sa pagpipigil na huwag hapitin ng dalaga. The sudden kick of desire was so intense na tila may sumuntok ng malakas sa sikmura niya. She was hurting him deliberately, but he dived first then stopped her. He was gasping when her fingers moved inside his undershirt and touched his. His maleness was throbbing painfully. Unti-unti nang gumigit ang pawis sa noo niya. Moana delved her tongue into his mouth na halos magpawala sa pagpipigil ni Vince sa sarili. Patuloy sa maras na pagdama si Moana. Umaba ang mga kamay ito sa snap ng pantalon nito nang biglay kumawala siya. Nagmulat ng mga mata si Vince. Nasa mukha ng dalaga ang bagyang takot habang nakatitig sa kanya. Hindi mo kailangang matakot, sweetheart. He encouraged. I am keeping my promise. He opened his ply and tumimang mukha ni Vince. Forget him, Moana. He's dead. He can't harm you anymore. Yes, muli niyang tinitigan si Vince. No, he's different. Vince would never hurt her. Rose her. At unti-unting lumilinaw sa isip niya kung bakit ginagawa ito ng binata. She was traumatized, and Vince was giving her this moment that a psychiatrist might or might not achieve in many sessions. Itinaas niya ang mga kamay at hinubad ng tuluyan ang polo shirt ng binata. Inihagis iyon sa sahig. Itinaas niya sa ulo nito sa sand at basta nalang binitiwan. Sa sahig, she stopped and stared at the beautiful male body. Pagkatapos ay muli niyang dinama ang dibdib nito. Curled her finger in his muscle flesh like an angry cat. Kumawala ang ungol na pinipigil ni Vince. Tinitigan ni Moana ang pinagdaanan ng mga kuko niya. Gumuhit ang dugo sa mga iyon na tila kinalmot ng pusa. Tumaas ang mga panatiya sa mukha ng binata. When she saw was lust sa kabila ng ginawa niya. But perhaps there are two kinds of lust.
Ang dinanas niya sa kamay ng lalaking iyon ay pangit. Douglas sighed of lust. Nasaktan kita. Bulong niya. A faint smile touched his lips and shivered. Then was gone. Marami ng uri ng sakit, sweetheart. I can endure that one. Niyoko nito ang dibdib. What I cannot endure right now is the pain in my groin. It's killing me. And took a deep breath. Itinaas niya ang kamay at banayan na hinaplos ang dugo. She could feel the rhythmic sound of his heartbeat. Natukso siyang ibaba ang pagdama sa tiyan ng binata na lumalim when he inhaled as she touched. She closed her eyes for a moment. Pinilit alisin sa isip ang anyo ng lalaking mataba at may masangsang na amoy. Banayan niyang sinamyo ang kulon nito. A mixture of lime and rainforest. Touched her lips to his chest and kissed it softly. Vince groaned. Hindi dito nagawang pigilin iyon. Bagyang napapitlag si Moana ron bagamat nakadama ng kasiyahan. Nahihirapan ba ito sa ginagawa niya? She unbuckled his belt, unsnapped and unzipped his pants. Muli ang paglalim ng tiyan ni Vince na nagpadali upang bumagsak ang pantalon nito sa pan. She tried to control her hiccup as she stared at the almost naked man. Sa Amerika, ang mga nakikita niya sa foreign magazines na panlalaki ay hubad ng mga nakalarawang modelo, but not this steely hardness that is almost ripped his cotton ribs. Nagangat ng mukha si Moana. His eyes closed and he was clenching his teeth. Butil-butil ang pawis sa noon nito. Vince, she whispered as excitement and desire flooded her whole body. Yeah, he whispered equal and opened his eyes and stared at her. I have always dreamed of kissing you, to be in your arms, but never did I dream of kissing a statue Greek he may be. Ilang segundo munang lumipas bago maristo sa isip ng binata ang sinasabi niya. At lahat ng tensyon ay unti-unting kumula sa katawan niya. I'm scared, Moana. I'm so scared of crushing you in my arms, of hurting you, of doing something that might make you hate me afterwards. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko pag nangyari yun, but I want to give you back what those men had taken from you. I am giving you control over me. I know, she whispered, her heart overflow with gratitude para sa lalaking ito na wala na yatang inisip kundi ang kapakanan niya, noon man o ngayon. But I couldn't make it on my own, Vince. Please help me. Are you sure? Biglang sagot ay tinas niya ang mukha and reached for his mouth, and she almost had a heart failure when Vince met her mouth and kissed her. His kiss was first and hungry, and when his tongue second transist parted his lips immediately. Ang kanito ang mga labi niya habang ang mga kamay naglandas mula sa mga balikat niya hanggang sa may dibdib and ran his fingertips over her breast gently. She could almost die of pleasure at hindi niya gustong nahahadlangan ng t-shirt niya ang kamay nito. She wanted to feel his bare hands on her flesh. Kung mawala siya upang humbarin ng t-shirt, pero hanabol niya sa mga labi niya and kiss her sweet and well. Ibinabasya nito sa sahig habang itinatas ang t-shirt niya at sinama sa bunto ng mga damit nito and cut her mouth again. They kiss as if there's no tomorrow. Ang damdaming kay tagal na naipon sa nakalipas na mga taon ay binigyang katuparan. Isinunod nito pagbaba ang shirts kasabay ang bikini niya, and then he reached for her gently. Mula sa mukha niya ay kumapang ang kamay ni Vince sa leg niya patungo sa dibdib at nagtagal ron that it almost took her breath away. His hand moved down to her thighs and feathered light curves. Nagtagal doon as he stroked softly. Natilihan si Moana and opened her eyes. Vince, she whispered her name and closed her eyes again. While she concentrated on what he was doing, it was deliciously heart-stopping. She inhaled deeply as something hot flowed her body. At bago pa siya nakabawi ron ay naramdaman niya ang mga labi ni Vince sa dibdib niya. Kissing her wetly, sucking so gently and she could cry. Then Vince nudged her legs as she felt her still mareless on her thighs, slowly seeking entrance. It's gonna hurt like hell. Mabala ni Vince sa gumagaralgal na tinig. He stared at her face in a mixture of passion and tenderness. She forced a smile at inulit ang sinabi nito kanina. There's pain and there's pain. I guess I could take this one. She accommodated him as he gently held her breath and bit his lips for keep from crying out.